Mayong buntag na tanan, kinsa nagatuo nga ang atong Dios nga gialagaran kay Dios sa panalangin. Siya ang Dios sa panalangin. Amen. Dako ka namong pribilehiyo nga nakatilaw jud first hand sa panalangin sa Ginoo. Pag January sa first ato nga picture atong ipakita palihog, nakabarog may megsoon at ubangan sa replika sa golden menorah. Kuan siya 43 kilograms, 24 karat, 43 kilograms, gold-plated sa 24 karat nga gold. Nana siya sa Jewish quarter dito sa Jerusalem. Wala dyan ako dama sa tibok na ko nga kinabuhi nga makatunob sa Jerusalem. Lain ang nangandoy pero kami ni Pastor Marlo ang nakatunob mismo dito sa Israel. Ug wala lang damha maigsoon, paspas kayo ang panahon, nilabay na gani, naghunaw na pa ko unsa kay buhaton dito no. Nilabay lang, paspas kayo. Ang Ginoo jud ang Dios sa panalangin, nagtagbo sa tanang panginahanglan. Og ang mga kasinatian maigsoon nadala na mo og lifetime na mo nga nasa mong kasing-kasing. Og tibok pud na mong kinabuhi amo ning ianam-anam paghatag, pagdasig, pagpahinumdom nato. Ug dako po kanamong pribilehiyo nga nakatilaw sa panalangin sa Ginoo nga nakatunog pod mi dito sa Old Jaffa overlooking sa Tel Aviv nga karong panahon na maoy gisigig tira sa Iranian drones sa ilang missiles. Ang Ginoo mo panalangin yun sa itong mga pangandoy. As a church, kitang tanan nangandoy, Lord, magpadalamig mga pastors dito sa Israel. Ug maigsoon, nahimo na, nilabay na gani. Magpamatuod yun ni, karong kabuntagon, nga mao dito itong title, ang Diyos sa panalangin. Ang Ginoo nga itong gialagaran, kay mo panalangin yun. Muhatag yun og mga maayong butang sa iya mga anak. Bisan kami ra ang representative ninyo nga dito sa Israel. Pero among giisip nga igsoon nga kitang tanan ang nakaadto dito. Sa last nga picture, kay nindot man jud ninong atong handumon ang kaayos sa Ginoo. Dili na to kalimtan. Ang kani siya nga selfie ni Life Coach Brian kay gikan jud ni sa Mount of Olives overlooking sa Jerusalem City. Makita ninyo ang Al-Aqsa nga dome mao na ang gold. Naadira ang upat ka mga quarters. O karong kabuntagon ato ning ablihan sa usa ka introduction. Atong ablihan nato mga Biblia sa 2 Timothy 3:16. Ikadawang Timoteo 3:16. Nindot kaning mo aritag church no nga magbitbitag Biblia, mauyon man ang maigsoon. Nga lain ra jud, lahi ra, LR, lahi ra jud ang Kristohanon nga mo-attend og church, mo-attend og fellowship nga magbitbit og Biblia. Atong basahon sa verse 16, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Karong kabuntagon, ang pulong sa Ginoo maoy atong patudluon nato sa kamatuoran. Namay gibutang dira si Akisha atong ibutang sa next slide. Pagbadlong, rebuking, ang sa Bisaya pagsaway, correction na siya dili na saway nga manaway nga lain man nato ang context na kung saway correction. Ang atong tun-an karon para matudluan ta sa kamatuoran, ang kaning sige na nato kadunggan diri sa sulod nga bersikulo o pagtuon ako niini nakaamgo ko nga laom man day kini di ay kinahanglan ato ning ipasabot para kitang tanan makasabot. Ug ang kaning text makita nato sa Proverbs panultihon 10:22. So ang pulong sa Ginoo may atong patudloon nato karon sa matag usa. Proverbs 10:22. Atong ablihan nato mga Biblia, Proverbs 10:22. Ang Bisaya atong unahon pagbasa. Mauni ang kasagaran natong madunggan. Andam na mo mga igsoon? Amen? Makadato ang mga panalangin sa Ginoo.
Dili makalabaw ni ini ang bunga sa kakugi. So atong patudloon ang pulong sa Ginoo karon kung unsa man ang pasabot ni ini. Sa next slide, naka-highlight dira atras ta palihog. Makadato ang panalangin sa Ginoo. Dili makalabaw ang bunga sa kakugi. Katong gipakita nga diagram, mao ni ang kakugi, bunga sa kakugi. Taas. Pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga ang mga panalangin sa Ginoo makadato dili gani kalupig ang bunga sa kakugi. Mao na ang gingon nga sa panultihon, Cebuano version, Proverbs 10:22. Pero wala ni nagtudlo nato nga kuan na lang ta. Magtinapulan. Idol, wala na ibuhaton, IDLE. Magpasagad na lang. Kay, mapanalangin naman ang Ginoo kung magkugi ko, kutob ra magyapon. Pero dili na to kalimtan, timanin niyo ato ning gisugdan nga ang pulong sa Ginoo may motudlo. Colossians 3:23, nga bisan unsa atong buhaton, abli atong mga Biblia. Colossians 3:23. Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing. So wala nag-discourage ang Bible nga dili na lang ta magkugi, dili na lang ta mahimong diligent kay labaw pa man ding blessing sa Ginoo. Pero ato yung tugkaron, unsa man jud ni ang kalainan? Kay nagbasa na to sa English, lain ang pasabot. Lain ang dating sa tuwa. So ang English ko sa next slide atong ipakita. Next pa jud. Ang sa Cebuano nga version, katong primero na itong gibasa, naghimo og direct nga comparison nga ang divine blessing, katong diagram, is better than hard work. Bunga sa kakugi, ang panalangin sa Ginoo, nagditsog comparison ang Cebuano. Pero ang English nga version, nag-focus sa idea nga ang divine blessing kay walay pakapin nga kasakit o kagool. So, kung nagsunod mo, medyo na ay conflict kung ato na ning basahon sa Cebuano o sa English. Nag-ingon ko ganina nga sa 2 Timothy 3:16 nga ang all scripture, ang tanang kasulatan, gikan ni sa Ginoo og magamit ni sa pagtudlo sa kamatuoran. So walay lain nga atong kasandigan ang pulong sa Ginoo. Pero puro ni pulong sa Ginoo, Bisaya ug English. So pangutan na imong tapad, unsa man atong buhaton karon? Nga medyo conflicting man eh. Lain man ang interpretation sa Cebuano kay gidritso man og interpret nga divine blessing, hard work, nya sa English, walay pakapin. Pero kita biya mga Pinoy gusto ba tag pakapin, no? Palita pakapin. Mao niya nakanindot kay ang scripture kay naay original jud nga language. So mobalik ta sa original nga language. Ug sa kong pagtuon ang New King James version maoy pinakasikit sa Hebrew. So ato na lang ipakita sa slide, nag-ingon dira, the blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Unsa gingon sa Cebuano ganina? Makadato ang panalangin sa Ginoo, dili makalabaw ni ini ang bunga sa kakugi. Pero may sontiman nato nga dili ni conflicting ang pulong sa Ginoo never og dili jud na magsumpaki. Usara ang tumong ni ining tanan. So sa Hebrew, ang kaning Lord, sa next slide, gipunan sa original jud nga pagsulat ni King Solomon, gipunan og word nga it para paghatag emphasis nga ang panalangin sa Ginoo maoy makahimo nga dato. Pero wala ni nag-neglect nga magtinapulan. Ang wealth, ang riches, ang blessing given by the Lord para sa mga matarong ug sa mga nagkugi. So klaro magsuna na connect ninyo ang panalangin sa Ginoo makadato dili makalabaw ni ini ang bunga sa kakugi. Nag-emphasize diri sa pinaka-original jud sa Hebrew nga ang panalangin sa Ginoo makahimong dato. Ngano man uban sa kakugi, diligent. So dili ni pwede nga magsalig na lang ta mga Kristohanon
Misalig lang ko sa panalangin sa Ginoo, dili na lang ko magkugi. Ang pasabot ani, ang blessing sa Ginoo labaw jud sa bunga sa kakugi tungod kay gikan na sa Ginoo. Kung medyo naglibog mo ato ning tugkaron sa word for word. Arita una sa blessing. Ang blessing nagikan sa Hebrew word nga beraka. Ilito ko no, beraka. Ang meaning sa beraka kay gisulti or gi-action nga paghatag og pabor nga mo resulta og mahikap og dili mahikap nga mga benepisyo. Blessing is rooted ang panalangin nagikan sa kinaiya sa magbubuhat, sa Creator. Una, gipanalanginan sa Ginoo ang creation, spoken. Atong ablayan nato mga Bible sa Genesis 1:22. Nagsulti dira sa Genesis 1:22, unya gipanalanginan sa Dios ang mga mananap sa kadagatan o giingnan. So spoken bestowal of favor. Gipanalanginan. Sa next slide, God bless them. Gisulti sa Ginoo, gipanalanginan sa Dios, or sa Tagalog, pinagpala niya ang mga ito. Ang kaduha, ang Creator nga maoy tinugdan sa panalangin, nagpanalangin usab sa humankind. Abanti lang pila ka verse sa verse 28. Unya, gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan og lukpa ang kalibutan sa inyong mga kaliwat ug dumalaha ang kalibutan, kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mga mananap. Sa verse 28, God bless them, gipanalanginan sila sa Dios at sila'y pinagpala niya. Dili lang puro spoken or gisulti, gipamulong sa Ginoo para sa creation o para sa humankind na apoy mga tangible, mahikap nga mga blessing. Abanti tag upat ka book adto ta sa Deuteronomy 6:11 to 15. Deuteronomy chapter 6 verses magsugod ta sa 10 padung sa 15. Kabantay ko maraghanas na ta mo pakli jud sa Biblia no, dili na kayo para sa una nga na ay lag or na ay delay gamay. Verse 10. Dadun kamo sa Ginoo nga inyong Dios ngadto sa yuta nga gisaad. Ang kaning yuta nga gisaad kay mao to ang tulo ka picture nga atong nakit-an nga amo jong nasinati ug atong nasinati tanan nga atong pag-aambitan hangtod dili pa mobalik ang Ginoo, ato jud ang hisgutan pirmi ang kaayo sa Ginoo ang iyang mga panalangin. Ngadto sa yuta nga gisaad niya sa inyong katigulangan, kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Ihatag niya kaninyo kining dapit nga daghag mga maanindot nga syudad nga dili kamoy nagbuhat. Ang mga kabalayan, mga tangible ni mahikap, ang mga kabalayan puno sa mga maayong butang nga dili inyong hinaguan. Mga atabay nga dili kamoy nagkalot. Mga parasan or vineyard o kaulibuhan olives nga dili inyong tinanom. Pangaon ug pagpakabusog kamo. Apan ayaw gayud ninyo hikalimti ang Ginoo nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin na ulipon kamo. Mupos ta magison sa verse 12. Ang panalangin sa Ginoo, the blessing of the Lord. Pero dili na to kalimtan. Nag-ingon rin sa verse 12, ayaw gayud ninyo kalimti ang Ginoo. Kay panahon makalimtan na to ang Ginoo bisan unsaon pagpaningkamot sa tao, ang bunga sa iyang kakugi ara na jud kutob. Pero naay tao nga nagtinarong righteous inubanan sa kakugi dili jud kalupig. Anamadam rin yung connect my son nga ang kakugi sa tao dili jud kalupig sa blessing sa Ginoo. Atong tiwason sa verse 12. Atras na sa 12 balik. Apan ayaw gayud ninyo hikalimti ang Ginoo nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin na ulipon kamo. Kahadluki ang Ginoo nga inyong Dios ug siya lamang ang alagari.
Mao din ni mga igsoon nga makasinati ta ani nga ang blessing sa Ginoo di jud matupngan o malupigan sa bunga sa kakugi, pero dili na to kalimtan nga ang Ginoo ra jud atong alagaran. Dili ta muliko or naamay nindot nga Diyos panahon sa ating simba kadaghan na ta nakadungog ani atong maigo na ba nga mas importante pa man ni sa Ginoo, pero naa jud mga sitwasyon nga dili jud malikayan nato. Kay under man ta sa pagduma sa kalibutan ug nakahisgot ta nga submission sa atong government, sa atong mga pamunuan, ug nahitabo nga naay mga recognition, graduation nga matumong og Domingo, mao na nga ang mga uban nato wala no choice jud kay dili man po nila madawat ang diploma, ang ribbon, ang medal, ug ang tanan biya nato mga estudyante no makadawat nag-award karong panahon na. Walay mouli nga luhaan matod pa sa atong kuan Department of Education. Kinanglan ang tanan nagpadong dito sa venue, nagsulob na da garland, niguli magsulob pa jud og ribbon. So mao na ang bag-o nga paagi. So ato lang hatagag pagsabot ang atong mga kaigsunan nga wala diri karon tungod sa mga kalihukan sa eskwelahan. 14, ayaw ninyo simbaha ang mga Diyos sa ubang mga nasod libot kaninyo. Kay igihan ang Ginoo nga inyong Dios nga nag-uban kaninyo. Ang Ginoo mo bless siya, pero jealous God siya. Dili siya malipay nga Domingo nagdaig ta niya nya naglaing adlaw, lain pod nga Ginoo ang atong gisimba, ang atong gisunod-sunod, mas malipay ta dito sa lain nga Ginoo. Ang atong Ginoo kay igihan batok pa sa verse 14. Verse 15. Kung himuon ninyo kini, masuko siya kaninyo og puuhon kamo niya. May son ang blessing sa Ginoo naa joy kuyog nga atong obedience pagsunod nato. Unubanan sa atong kakugi, ang kalibutan bisan saon nila kugi, dili jud kalupig nimo nga naay Ginoo. Mao na ang nakanindot. Magisgo tag tangible, mahikap nga mga blessing sa atong panahon karon. Ang imong maayo nga lawas, ang imong health ug wellness kay tangible na siya, blessing na gikan sa Ginoo. Ang maayo nimo nga lawas, naayo ka gikan sa sakit, mahikap na nimo tangible blessing na nga gikan sa Ginoo. Kung giayo ka sa Ginoo sa sakit nga dugay nimong giantos, pasalamati ang Ginoo ana. Maka-amen ba ka na igsoon? Ang isang pasalamatan, dugay nga ubo na ayo, sakit sa tiil, mga internal nga mga illnesses, nasa ulo, wala, haplas-haplas sa takutob, hilot-hilot. Tangible blessings na siya nga gihatag sa Ginoo. Financial provision, makapalit pa ta, bisan luyo sa kamahal. Wala pa'y nagbuhat nato diri no nga magpagasolina niya, balik 5,000. Full tank naman, Kuya Ber, nisibat to ang katong kuan. Si okay to no, badlongon jud kayo. Pa full tank, tanaw-tanaw siya, hapit na gisira, vroom, 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 permira, dito dagan. Pero kita mga Kristohanon, gipanalanginan ta sa Ginoo nga walay nagkamang nato sa kalisod. Amen? Amen. Ang atong mga pamilya, mahikap na nato. Ato nang makumusta, atong pakitaan sa atong paghigugma, tangible na sila. Ang ilang presensya, panahon nga naay birthday, panahon nga mangaon, panahon nga magbanding, magmanuroy, ato sa Newtown, sa Boardwalk, o ato sa ICM. Mga tangible, mahikap na siya nga mga blessings nga gikan sa Ginoo. Ang atong mga essential nga panginahanglan, ang atong mga balay, nga hantod karon nagbarog pa. Bisan unsa na ka simple sa imong balay, panalangin na gikan sa Ginoo. Ang ubang mga balay, kutobra ato last week, nangaugdaw na. Ang ngayon na pasalamatan nga niguli na to, Lord, salamat sa blessing, amen, sa balay nga imong gihatag namo. Bisan usahay magreklamo ka no nga sa maning pultahan na di man imbes ilak mo abli ra man jud giyaha unsa maning gripuha mo agas. Magison pasalamati tangible nang ang mga blessing nga gikan sa Ginoo. Amen. Ang limpyo nga tubig nga atong ginainom sa uban nga mga nasod, ang ilang ilimnon nga tubig kay maghatag nilag sakit, lain nilang tiyan. Ang pagkaon nga atong gikaon, bisan gani ang building nga atong gilingkuran karon nga bisan ay kusog kay nga sound, pasalamat gyapon ta sa Ginoo. Amen. Kay ako nang gingon sa duha ka Sunday nila bay, nag sound check raman ron sila para sa Holy Week.
99.9% mingaw jud ang panimbahon, mauron ang point 1. Kung nangita mo sa point 1, mauron. Ang atong mga physical, mga mahikap nga mga butang-butang, atong cellphone, atong sakyanan, blessing na sa Ginoo. Bisan gani ang sapatos nga atong gisulob pagpadung diri. Kani mga gagmay nga butang, tangible ni mahikap nga blessing gikan sa Ginoo. Naapoy mga intangible. Akisya palikog balik sa meaning sa blessing sa beraka. An act or spoken or enacted bestowal of favor, paghatag og pabor nga mo resulta that issues tangible, mao to atong gisgutan og spiritual benefit, mga intangibles. Ano ito sa mga intangibles? Dili makita. Spiritual freedom. Ang panalangin sa Ginoo sa kaluwasan nga atong nabatunan nga usahay ato nang i-taken for granted. Okay na, langit na ko, magpasagan ako sa kinabuhi. Freedom from sin, gawas no natagikan sa penalty sa sala nga mao ang eternal nga separation sa presensya sa Ginoo. Ang kalinaw nga atong nabatunan, intangible blessings na siya. Bisan na ay mga kasikas, kalit kayo last week, sa pamilya nila ni Kuya Jimmy at Ate Daday. Pero salamat sa Ginoo nga nahimong madaugon si Kim. Wala jud siya na nanlupig sa buhat, sa literal nga kaaway o sa spiritual nga kaaway. Ang atong community, intangible ni siya nga blessing. Nga natay makita, natay masangpit panahon nga natay panginahanglan. Ang panalangin mga igsoon, karon jud nga higayon nga kinahanglan jud ninyo ang inyong tibuok focus nga attention, labi na nga naa sa luyod, almost sa subwoofer, nga ato yung ihatag ang atong dunggan sa pagpaminaw. Magkakusog ang pulong sa Ginoo, pakusgan pa nila ang volume. Blessing can flow from God. Ang blessing no gikan sa Ginoo, bless to bless, sandayong ta. Pero ang blessing, acted man ni or spoken, pwede ni siya mo flow mo dagayday mo agi gikan nato padong sa Ginoo. Ang tawag ani kay thanksgiving, pagpasalamat. Gibless ta sa Ginoo. Atong paagion padagaydayon padong sa Ginoo. Atong gibalik niya tungod kay gipanalanginan ta. Mauna nga mukanta ta kay thanksgiving, pagpasalamat sa Ginoo. Mauna nga mudaig ta, sige encourage ang isang leader. Isa inyo makamot. Mauna nga magpasalamat ta sa Ginoo natay mga praise report kay atong gipadagayday ang blessing nga gihatag sa Ginoo balik sa Ginoo. Kung naay birthday, mang-invite ta, mga unta kay magpasalamat ta sa Ginoo, thanksgiving para pasidunggan ang Ginoo na mga program, na mga testimonies, na mga greetings can flow from people gikan nato padung sa Ginoo. Ang tawag ana thanksgiving. Panalangin nga nadawat nato towards sa Ginoo atong ipadung niya, thanksgiving ang tawag ana. Kung padung pod sa laing tao tungod kay blessed ta, gipanalangin na ta padung sa laing tao, ang tawag ana kay kindness. Kind words. Last Sunday, usa ra kabuk ang atong tambourine dancer, si Mary Claire. Mapasalamatan ko sa Ginoo nga pag Saturday na ning ko, Mary Claire, bahalag ikaw rang usa. Sayo jud kay para na sa Ginoo. Og ang gihimo ni Mary Claire nahimo nga inspiration para sa next generation. Napa si Mary Claire karon? Naa sa taas or kung wala kay angay lang jud nga atong i-comment ba ang kani mga kind words kay gibless sa Ginoo ato po ning ihatag pag-appreciate sa atong mga musicians, sa atong mga cleaners. Ingna daw imong tapad, salamat nga naa ka diri karon. Daghan kayong rason nga dili ta moari karon. Pero usara ang rason nganong moari jud ta karon. Amen. Si Jesus ra ang rason. Bahalag daghan kayong rason nag-away, gigutom, hadlok ka, or daghan jud kayong rason, pero usara jud rason nganong moari jud ta tungod ag-alang ni Jesus. Lingag balik ay mong tapad ug sulti siya kind word or words, kind words. Unsay mo makita niya sulti isulti. Nagwapahan ni mo ronti oy. Mana siya last Sunday di ko gwapa. Ayaw na lang i-complicate. Basta gwapa ka dawatan na lang na.
Kind words. Or ni slim lagi ka. Salamat ha, bisan perte na mo kaon gabi eh. Ni puti lagi ka. Naliko mamigdagat gikan. Natoy meme. Nga ang kato daw napagod nagsugod kay summer na, sige kaligog dagat. Ayaw daw mo palabig paypay kay mubaga. So, gamay lang nga joke. Kindness, a blessing nga toward others, kay kindness ang tawagan na. Pagtabang. Nakadungog ta sa praise report ni Pastor Marlo sa nahitabo nga sunog dira sa Saak jud. Zone, ang sa to, Kaber, katong imong gi-adto? Zone 6. Nga naay jud na ogdaw nga balay. Naay nag-DM niya nga nangayog tabang. Ug tungod kay naay mga extra nga mga butane, mga extra mga gamit o financial nga tabang, mao ni mangisun ang blessing nga gihatag sa Ginoo sa tua, pidi na siya mo flow padong sa uban. Dili na kinahanglan nato nga mas stagnant. Ang Dead Sea nga tuwa sa Israel, nahimo siya nga unproductive, dili mapuslan, bisan pidi na mo liguan pero dili mi pidi dito mag sunbathing, mag kuan tibok hapon kay labaw pa mi sa mauling ni kauli kay ingana siya kaparat. Nahimo siyang useless, walay isda, walay mga organisms gani. Dead, kay walay outlet. Kita po na magson kung sige na tagdawat sa blessing sa Ginoo. Na dili ta muhatag og thanksgiving sa Ginoo, di ta mo show og kindness ngadto sa uban. Mahimo tang stagnant, Dead Sea. Ang resulta, magsige na tagreklamo. Unsa man ni akong kuan oy? Unsa man ni badlonguna. Magson pero kung ato nang i-share ang blessing, timanan na to, can flow toward others, toward God. Thanksgiving, kindness. Ang financial help, nag-message me sa Jam Adults, sa mga ate kuya, nga umaabot naman yun ang camping, karong April 2, 3, 4, na ay mga Jam teens nga struggle, tungod sa kalisod sa panahon, tungod sa daghan mga bayranan, dungan-dungan sa closing, graduation, exam, nangayog tabang. Ug ang kindness, bisan sa wala diri sa Lapu-Lapu, wala diri sa Cebu, na dito sa pikas nga naong sa kalibutan. Ang kindness, niabot nato diri kahapon karon. Nga ang tanan nga willing mo apil sa camp, sultian ta mo magson, maka-apil jud sa camp. Dalaygon kay ang Ginoo sa iyang pag-provide. Nga nagpamatuod nga atong Ginoo, Dios sa panalangin. Natay pagkugi, pero tungod sa panalangin sa Ginoo, ang expectation sa nag-organize sa camp nga maora jud ni maglisod na ta. Nalang ko i-share gamay. Pag 2012 or 11, nagcamping ang Jam dito sa Camp Marina. Ug panahon na to, ang akong nasa kong nahon na ang naa sa akong core memory nindot na jud kay nga camp. Daghan kayo ang campers. Nya na may picture dira sa upper room, dira sa CR ni gawas ninyo. Akong gihapila man to ka participant sa camper. Apil na to sa mga facilitators. 1, 2, 3, 4, 5, 39. Daghan na mga akong paminawa to. Pero ang karon ang registered nga campers kay 60 plus na. Wala pa na appeal sa mga facilitators ug sa uban nga motabang nga magson ako lang jung isulti sa inyo ha nga ang Dios mo panalangin jud. Ug angay lang jud siyang hatagan og pagpakpak ana. Naningkamot yung pag kuan nga akong giusab akong mga vocabulary ba nga dili na ko mingon og masipang pakpak kuya. Maigson ato kuno hatag unsa man ang masipang pakpak kung kamo pa masipang pakpak. Mauna nga akong giusab man kuno atong hatagag pakpak ang atong Ginoo kay murag kuya man kano masipang pakpak. Wala may pakpak sipa ra man pastor. Pero maigson ato gyapon gi-open ang opportunity nga mahimutang vessel sa blessing sa Ginoo nga maka-flow toward others. Bisan gitagbo na sa Ginoo panginahanglan sa mga registration, napagyapo ibang nga unseen nga mga expenses nag-abot yung anang adlaw. O nikaon niya na ay mohatag og exhortation may tungod ana nga gi-invite ta nga mahimong kabahin sa mahimong agianan sa blessing toward others. So, nindot yun yung magtuon sa pulong sa Ginoo, no? Proverbs 10:22, the Lord, ato nang ibalik, siya para makita na tanan, Proverbs 10:22, the blessing of the Lord.
Ang katotong gisgutan tanan kay blessing pala to. Arita sa word nga Lord. Ang Lord nagikan sa Hebrew word nga Yahweh. Ang blessing, beraka. Lord, Yahweh. Ang meaning, God, Lord, self-existent. Ang atong Ginoo day nga gialagaran kay walay nagbuhat niya. Mao na nga sa Biblia gidiscourage gibadlong nga magkulit-kulit, maghimog mga image or larawan kay ang Ginoo walay nagbuhat niya. Self-existent siya, diha na siya sa past eternity. Dili na to matugkad. Naana siya karon sa tong present, sa tong lifetime, ug mo exist gihapon siya adto sa future, eternity, dili masukod nga time. Mao na ang meaning sa Lord or Yahweh. Naay mga compound names, ato na ning nahisgutan pila ka tuig. Compound names. Example, naay mga kauban nato diri nga naay compound names. Example, ang atong keyboardist si Zed. Duha iya kabuk iyang pangan. Arvin Klein. Ang nag-read na to nga gwapo nga igsuon nga naa diri, duha po niyang pangan compound name. Carl Brian. Ako nga nagbarog, duha po na kong pangan. James ug Andrew. Si Kaber, duha po niya pangan. Berhil, Christian. Pero Berhilio ra dyan na siya. Pero ang kaning Yahweh, na ay mga compound names, nag-highlight sa divine provision. Nagisguta karon og ang Ginoo Dios sa panalangin. Na ay mga compound names, gipuno. Example, kani, Jehovah Jireh. The Lord will provide. Ang backstory ani, kay ihalad na unta, tungod kay masinugtanon kayo si Abraham sa Ginoo. Walay pagduduha, walay pag-alinlangan, naghimog altar, gigapo sa Isaac. Ug sa dihang ang dagger knife, padong na dito ni Isaac para ihalad, pagason ang dugo, gipugnan sa Ginoo. Ug naay ram. Ang ram, kay dili ni siya kasagaran nga mo maadtog mga habog kaayo nga lugar. Pero nasangit ang iyang sungay sa sampinit. Ug nakaingon si Abraham nga the Lord will provide. So next nga atong i-simplify. Unsa may meaning aning Jehovah Jireh? God sees a need, nakakita siya panginahanglan nimo og naa siya gibuhat para tagbuon ang imong panginahanglan. Mao na ang meaning sa Jehovah Jireh. God sees, nakakita ang Ginoo. Mo na kung sa imong sitwasyon karon, huna-huna nimo lisod na jud, hinumdumi nga si Yahweh, ang atong Ginoo, Jehovah Jireh. Makaingon mga nung, di man nagikan ang Jehovah. Transliteration na siya, gikan sa Hebrew word nga Yahweh, walay mga consonants, walay a, i, u, u, wala. Transliteration, og nitugpa anang word nga Jehovah. Ya dili man mosulti sa Y, J man. Example, Yeshua, Joshua, Joshua. Mao man na ang kuan. Ang Greek word sa name nga Jesus kay Jesus man, Jesus. So naay daghan nga mga mao na nga magtuon jud ta sa pulong sa Ginoo para mas makasabot ta sa unsa man jud ang intended nga meaning ani unsa man jud ni ang pasabot sa ilang panahon. Una nato dalon sa atong panahon karon. So mga igsuon nagpasabot din ni tungod kay Jehovah Jireh ang atong Ginoo nga gialagaran, nakakita siya sa imong panginahanglan. Bisan dili pa ganita mosulti, nakakita na ang Ginoo. Ug dili na siya kutob, nakakita nga mao ni imong kinahanglan, kinahanglan ka pang bayad, kinahanglan ka pang gasolina, kay imong unahon na mag-adto kog Phoenix man nandire no. Mato kog Phoenix unya, ya magmasko, tangtangon na kong plaka. Boss, full tank. Ka full tank na mao imong plano nga padagan lang ko wala jud koy kuan gasolina. Magison ayaw nagbuhata ko na kay mga plano-plano ron. Nga nindot na jud kay mohapit dira sa mga yellow nga mga naidaghan nga number or online para dili ka masakpan. God sees your need. Kung naana koy kuan nindutan na jud ato sa opisina, naara dito ang kwarta sa among kuan. Naipiti cash dito, pwede dito na kukaon niya, naman na magsun, ayaw buhata. Kaya ang Ginoo nakakita sa imong panginahanglan, ug naa siya'y buhaton para pagtagbo sa imong panginahanglanon. Mao na nga, ayaw jud pagbuhat og dili maayo.
mga batanon, mga anak, wa mo'y pangbayad sa camp, ayaw mo pangngawat sa inyong mama, inyong unayon, parang Ginoo bitaw ni. Or, Lord, manghokog kaning kwarta, ako bitaw ning i-offering, ayaw na ninyong buhata. Kaya daghan kayo story sa Bible nga naay mga tao nga nagbinuang financially, diha-diha nangamatay, diha-diha gikaon sa yuta. Magson, ayaw jud. Ikaw nga nagtanong online, nagplano ka na nakay schematic plan unsa nimo pagtulis ang Cebuana o ang Alfar kay nabalhin sila ilang expand nahibilin dito ang ilang cashier sa Pikas. God sees your need ug naa siya buhaton para matagbo na imong panginhanglan. Aritos number 2. Compound name Jehovah Rapha, the Lord who heals. Unsa may pasabot ani? Heals. Heal. To mend. Kung naay nagisi pag sports fest pag November 1, naay nagisi nga wait sa usa ka player. Ang suspect kay usa ra pod sa atong kauban sa God of Glory kay isog man jud ta. Bahala kita yung makakuan basta dili kita yung joke na. Nabi tayo sports fest next month basin ka muna pa yung mga kuan mga toto. The Lord heals, mend. Pasabot kung naatay sa atong physical or dili lang ni limited sa physical, atong emotional, atong psychological, atong spiritual, nga kinanglag healing kay nagisi jud, gigisi sa kaaway, nangaguba, Jehovah Rapha, iyaning ayuhon pinaagi sa pagtahi, nga mabalik, maayo, cure, heal, repair, truth, by stitching, thoroughly. Kompleto jud, dili pinadagan, daghan man tag mananahi diri no. Mananahi sa sanina dili mananahi og kanang kuan, storya sumpay-sumpayon ang maman sa Itbulaga atong madunggan. Mananahi nang kuan, nang kwento. Daghan tag mananahi diri sa kanang panapton. Di ba tarong jud na siya tahi. Kay oroy ni camping dito magdagandagan na niya wa na tarong tahi ang short sa usa ka camper. Nya mupungko og kalit. Nya nakadungog tag mana mga facilitator. Saan to? Kung kitang mga tao, mga mananahi sa kalibutan, tarungon dyan natog tahi. Kita nga mga trabahante na ay mga kailangan i-finishing or i-sanding or batakan, tarungon dyan nato ang Ginoo labaw pa na Jehovah Rapha siya. Ato mga sakit-sakit, iyan ang imend, ayuhon. Gidescribe sa Hebrew, ako din klarohon na nga, kaning tanan atong gisgutan, kay dili ni akong input nga akong gibutang dito, or stitching, gadosis. Gikan dyan siya sa original Hebrew nga word. Ang pulong dyan sa Ginoo mismo ang nakigistorya nato karon. Magson ko, nakaisakit karon ang Ginoo mo ayo. Gidescribe diri, tarungon dyan na niya ayo, nga dili na magbalik-balik nga sakit. Kaya sa kalibutan, maayo man ganita, para sa katong 12-year nga bleeding woman, hurot na niyang kwarta, pero ang Ginoo, asa lang kahikap. Wala gani siya nihikap mismo sa kamot ni Jesus. Kaya ang unahuna, kung makahikap mo ni Jesus, madamay ni ang rabay, mahimo ni siyang unclean, kay na-bleeding ba ako. Bisan lang, makahikap ko sa tassel, sa iyang sanina, maayo ko. Naayo siya diha-diha, truly, make whole. Kompleto jud ang pagkaayo niya, diha-diha ni unong ang bleeding. Mauna ang Ginoo nga atong gialagaran. Dili Ginoo nga religious nga atong unahuna gilansang sa cross o Ginoo nga bata o Ginoo nga daghan man na itom, na ipuwa, na yellow. Ang sa Manila tungod sa kainit na nasunog na dito, ang ato adiri kay bata pa, medyo cute-cute pa. Sa uban nga lugar kay luoy kita naon, ang uban isog kay naon. Migson ang atong Ginoo nga gialagaran ang biblical nga Jesus. Mao na atong gibalik-balikan pag-ari. Lord, gusto pa mi sa imong word kay nag-ingon ka, man shall not live by bread alone, but by every word nga ni-proceed gikan sa baba sa Ginoo nga mao na naa sa Biblia. Mao na nga sa makausa pagdasig kung naatay Biblia, abliha jud na taga-adlaw. Mausab jud imong kinabuhi. Mahibong ka mas dasig ka, makasagang na ka sa pagsulay. Sa una saputon ka karon mas sapot na jud ka no. Kay sa man akong gibasa di man ako masabtan. Magson mausab jud ang atong kinabuhi. Nangatawa siguro mo no sapoton na kita diri tanan. Okay, nahanglan tag kanang kuan. 7 last words. Ang ikatulo nga compound name Jehovah Shalom.
Karon nga week kay moabot si Shalom, anak ni Brother Randy, si uban ni Jacent, ni Maymay. Pag ato mo sa Israel, ang greeting nila kay Shalom. Andiri sa Lapu-Lapu, ang sa greeting na to kung magkita. Maayong pag-abot, maayong buntag, pero ang greeting sa mga batanon karon, bago nga generation, kay So, di nito kalimtan, mga bagong generation. Dili pa sabot nga bago ta nga generation, cool na ta. Moingon jud ta kung unsa ang panahon, anang panahon na, di po kami may buntag nga gabi ingit-ngit kayo, binuang po na. Kung ibagay nimo kung buntag gani, alas 6 padung alas 12, buntag pa na. Alas 12 padung alas 6 hapon, alas 6 padung tong gabi. Mayong gabi, good morning, excuse, thank you, mga basic nga mga gitawag sa kalibutan og magic words. Nga kung na, sorry ha, natamakan ako yung mga sapatos. Sa Jerusalem, sa Israel, ang greeting nila, makakita sila sa laing tao, o ilang isig tao, shalom. Sa ila gani, napagani, kanang kiss, lalaki sa lalaki. Pero dili para sa inyo nahuna nga lips to lips, aping sa aping. Pero wala ta nagibuhat diri, kay delikado jud. Sudan lang mo, delikado. Kung ato ng buhaton, makita ta dito sa merkado niya, pastor, may hapon. Murag, lain na. Nya lalaki sa lalaki, mga dagko kami glawas. Pastor, may hapon. Jehovah Shalom. Kita mo sa Chosen, may nga sila Shalom, Shalom. Di ba, ang meaning sa Shalom kay peace. Kung may nga sila Shalom, Shalom, perfect peace. So, ano na tayo focus sa Jehovah Shalom? The Lord is peace. Ang meaning kani sa Hebrew word kay safety. Maong naay kalinaw, kay naay safety. Kung walay safety, walay kalinaw. Mao na nga atong koralon, atong mga properties, kay para walay laing tao nga mosud. Kay kung naay makabisang kinsa nga mosud dira, mataw man na mairo, or bisan unsa, dili ka mubati og safety o di ka ka-rest ni kagabi. Kaya magsigim ka kunahon na, unsa na ka to, unsa to nitingog. Pero Mikeson, naghisgot ta, nga atong Ginoo, the Lord will provide, the Lord will heal, and the Lord is our peace, our safety, our rest. Ang kaniya mga titles, compound names, daghan pa ni siya. Mo-expand ni siya depende sa particular part or aspect sa character sa Ginoo nga gi-reveal sa ato nga panahon sa Old Testament, while anchoring them in the covenant name nga Yahweh. Mao na nga naay mga sumpay compound names. So mabalik ta sa atong main text, Proverbs 10:22. The blessing, baraka of the Lord Yahweh, nga sa Hebrew na ani word nga it makes one rich. So ari na ta sa rich. Unsa may pasabotan ni makes one rich or brings wealth. Nagikan sa Hebrew word nga ashar. Ingna imong tapad nga ashar. Ang pasabot ani to be happy. Mahimong malipayon, to be blessed. Mahimong pinalanginan nga naman kay ang panalangin sa Ginoo na accumulate. Ang pasabot sa accumulate kay napundo. Ug tungod kay napundo, mutubo ni siya. Mao na nga bisan unsa kakugi, bunga sa kakugi, tungod kay dili ni mapundo kay wala ang blessing sa Ginoo, naay mga sakit-sakit, naay kawat, naay sunog, naay bagyo, naay linog kay wala ang blessing, wala ang peace sa Ginoo, wala ang presensya sa Ginoo, dili ma-accumulate. Mao na nga dili jud madato ang tao nga walay Ginoo. Pero ano mo, daghan man kayong tao nga nadato nga walay Ginoo. Magson atong gisgutan diri kay blessing, ashar. To be happy, to be blessed, to accumulate, to grow. Ang Ginoo na apoy lain nga plano para anang mga tawhana nga nangadato, nga nagbinuang nga nangadato. Ang Ginoo kay justice. Mahigugmaon siya, justice siya. Kitang mga Kristohano, nagtuon sa Biblia, dili angay masuya sa mga tao nga, nindot man kalang negosyo, kita nga Kristohano, nganong ari pa man. Ang pulong sa Ginoo, mutudlo nato, o ang Ginoo, badlong, mahatag siyang hustisya,
para ni anang mga tawhana nga nagbinuang pod. Ang pulong sa Ginoo puno po ni sa mga giya unsaon nga ang blessing sa Ginoo ato pang mapalambo, ato pang exponentially nga mo grow siya. So mao na ang meaning sa Ashar. Riches ang kining kadato ang blessing kay dili ni siya autonomous. Ang pasabot sa autonomous, independent. Nagikan jud na ang blessing sa Ginoo. Klaro maigsoon, dili na naay Ginoo, nya naay naman jud tay bless nga pangan. Na dito blessy pa jud. Dili independent. Kuyog jud na si blessed sa blesser nga mao si Jesus. Ug ang tanan nga blessing nagikan sa Ginoo. 1 Samuel 2:7. Ato nga na to mga Bibles. 1 Samuel 2:7. Ang kanitong basahon kay party ni siya sa prayer ni Hannah, ang mama ni Samuel, nga nangayog anak. Kay tadtaod nga gisidad-an sa Ginoo ang iyang womb, ang iyang taguangkan. O panahon nga gihatagan na siya anak sa Ginoo, mao ni ang usa sa iyang nasulti sa verse 7. Ang Ginoo maoy magbuot kinsay iyang himuong dato ug kinsay iyang himuong pobre. Siya ang mupaubos ug siya usab ang mutuboy. Sa ato ning tiwason, Proverbs 10:22. The blessing of the Lord makes one rich. Nanatay Beraka, Yahweh, Ashar, ug ari na ta sa last, sorrow, and he adds no sorrow with it. Nagikan ni sa Hebrew word nga icheb or cheb. Paano naman si Praise? Praise naman assignment karon mo ana sa Asa mo gusto pagkaon? Nagikan na sa word nga inga na po yung anak or cheb. Ang pasabot kay kasakit. Sa atong pagsugod ganina, medyo layo ang meaning sa Bisaya o sa English. Pero usara ang ilang meaning. Pero ato lang yung gitugkad ang kaning sa Hebrew nga pasabot word for word. Sa next slide, none of the sorrow, ang kaniding pain nga gisgutan sa verse 22 sa Proverbs chapter 10, ang sorrow associated kuyog-kuyog sa ill-gotten wealth. Unsa man ning ill-gotten wealth? Gikan sa pagpanglimbong nga kayamanan. None of the sorrow that is associated with ill-gotten wealth is associated with the wealth provided by the Lord. So, klaro na dyan kayo. Ang wealth nga nakuha, pinaagi sa pagpanglimbong nga matod nila, dili pa unta nga presyuhan og taas kayo ang krudo, ang diesel. Pero tungod kay naay nisakay sa higayon, bago pa lang nagsugod ang gubat, wa pa kaabot ang missile sa Israel ug US padung sa Iran. Ang bugas kay ni mahal na kay nanay missile pa mahalan. Gikan sa pagpanglimbong. Pero napanalanginan ko maigsoon kay ang atong mga PUJ drivers nagwanta jud sila ba? Pasaligan na sila nga musaka ang plitihan. Piso ra, di ba piso ra? Gamay ra kayo. Pagka adlaw na nga i-implement, resulti ang presidente nga, ayaw lang kay luoy ang mga Pilipino. Pero diba mas luoy ang mga jeepney drivers, PUJ drivers. Gahapon, gipundok na to ang tanan na to nga tambourine dancers kutob sa makahigayon. Pero na-bless ko ba nga ang driver sa multicab, bisan ang duha jud nga back and forth, pagpadong dito nagpagasolina jud siya 100 pesos. Pila ra man ang 100 karon? Wala nakaabot og duha ka ni ka litro kung unleaded or XCS. Usag to nga or sa kapinra gamay ra jud kayo. Kung 96 ya 100, usa ra jud og gamay kay nga to. Pag pandemic daw, ang mga drivers dili na exclusive sa PUJ,
bisan kita tanan nga mga drivers pag pandemic mo adto ta og Petron kay magmas man tano para dili ta matakdan og COVID. Pero karon nigpatubil na to matutag Petron ang mask kay wa na sa tong ilong og baba na ana sa butang sa mata nga mahala na full tank sir. Ayaw lang kuan lang kitang tanan mobati og nakagya na ang mga drivers wala sila nagpa-increase 12 ra gyapon ang student ya ang regular kay 15 pero depende ang ubang driver kay na nagkuan pod naningkamot po gila ang ubang pasayro voluntarily mohatag og mas taas. None of the sorrow that is associated with ill-gotten wealth gikan sa pagpanglimbong is associated with the wealth provided by the Lord. Ang kaning kaduha nga linya nagpamatuod nga ang wealth, riches, kadato nga gikan sa Ginoo inubanan sa kakakugi o pagtinarong, pagkamatarong kay walay kuyog nga trouble, walay kuyog nga etcheb or pain or sorrow sa iya mga batos-batos nga tragedy of ill-gotten wealth. Nag-ingon sa Proverbs 10 verse 2. Atras na mo sa main na to nga text. Proverbs 10 verse 2. Dili makaayo kanimo ang bahandi nga naangkon pinaagi sa limbong. Akong balikon, dili makaayo kanimo ang bahandi nga naangkon pinaagi sa limbong. Ill-gotten wealth. Apan ang pagkamatarong makaluwas sa imong kinabuhi. Mao na Kristohanon pabilin sa pagtinarong sa imong kinabuhi. Kaya ang Ginoo dili malipay sa kaning kwarta nga makuha nato pinaagi sa limbong ill-gotten. Natagi pang highlight ill-gotten gains do not profit. Kapaginan siya na dili makayo kanimo ang bahandi nga naangkon pinaagi sa limbong ang mga kayamanan na mula sa kasamaan ay hindi mapapakinabangan. So nakumplito naman nato atong balikon Proverbs 10:22. The blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it. Baraka, Yahweh. Ano sige itong rich? Ashar. Sorrow, Etcheb. Paglarga ni Aljon, ni Alvin, ni Jennifer, padung sa overseas, kay ang sulod silang malita kay mga sanina. Or naasiguro efficacent, na sardinas, na noodles, mga Pinoy comfort foods. Pero naay mga congressman, example, na pamatud-an naman ni angko naman, si Zaldico, na nilarga siya, nagdaga po siyang malita, pareha nga senaryo, ni adto sa immigration, sa airport, nagguyod og malita. Ang atong mga kaubanan diri nga nagtinarong sanina ang sod uban sa mga memories, mga alaala sa atong fellowships. Ug ang uban nagdala puno sa ill-gotten. Kwarta nga gikan sa pagpanglimbong. Ill-gotten. Akong pangutana nga ibilin natong tanan karon. Kinsa man ang naay kalinaw? Si Aljon o si Zaldi? Si Aljon, labaw na nung dito si Marlene, may kalinaw dyan si malipa dyan kayo, malipayan dyan kayo si Aljon. Kisa may mas malipayon? Ang katong mga nagkaukaw sa tong kwarta nga naaragyapon diri sa Pilipinas? Or si Alvin nga naa dito sa South Korea karon nga nagdrums, nagpagamit sa Ginoo. Kinsa may mas malinawon? Si Alvin, akong dungo kay Alvin ko. Kinsa may mas malipayon? Ang tao nga nagtinarong or ang tao nga daga kayo kwarta? Tao nga nagtinarong na anan siya igo-igo? Na siya pamilya? Kaysa tao nga naay daghan kaayo pero way kalinaw kay daghan kayong nagukod. Kumonsulti lang jud ka, mag-whistleblower ka, patay jud ka. Natural may igsoon ang tao nga naay kalinaw. Nagpasabot ani nga God's provision brings contentment.
peace, kalinaw, dili pareha sa wealth nga gigukod pinaagi sa greed, kahakog, kadalo nga nagresulta og kasub-anan, etcheb, pain, misery. Ang tinuod nga bahandi is God-given peace, ang kalinaw. Di ba na pagkabata na to, makadong ka, mana to, naman sa Brother Randy. Brother Randy, musugot ka, dato kay ka, pero kuan, di ba na yung mga nga na? Kaya ba mo na nga, kuan, nga duwa? Ingna ko ni mong tapad, musugot ka, kuan. Sugot ka, gwapo kay ka, pero kuan, di ba, kadong tayo nga na? Kani, pangutan na itong paratanan. Masugot ka, dato kay ka, pero wakay kalinaw. Tagatataon, magsikag lingi. Napaba ka ko'y oxygen, no? Kano sa kung magpakuan na po, ang tinuod nga wealth, tinuod nga bahandi, kay gikan sa Ginoo. Ang kalinaw, appeal ang spiritual blessing, tanan. Holistic ni siya, Maigson. Akong gitawag atong worship team, nga atong padayon